Naitala na ng bansa ang pinakamabagal na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo o ang inflation mula noong October 2020. Ito ay matapos pumalo lamang sa 2.8% ang inflation nitong Enero. Ang sentro ng balita mula kay Clazel Pardilla live. Yes, Angelique, bumagal sa 2.8% ang inflation rate ng ating bansa nakaraang buwan, Enero 2024. Mas mababa ito kumpara sa 3.9% noong Disyembre nakaraang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nakaambag dito ang pagdapa ng presyo ng mga pagkain at inuming walang alkohol, tulad na lamang ng gulay, karneng manok, isda, mantika at asukal. Nagmura rin ang renta sa bahay, singil sa tubig, kuryente at transportasyon. Pero bumulusok man ang presyo ng maraming bilihin. Naitala naman ang GRIC ang pinakamataas sa inflation sa bigas sa nakalipas na 14 na taon. Kung ikukumpara nga nitong Enero 2023, tumaas ang 10 piso ang kada kilo ng bigas. Naramdaman nila ng pinakamahirap na Pilipino ayon mismo sa PSA. Well, the headline inflation is 2.8%. The inflation rate of the bottom 30% is 3.6%. Medyo malaki yung consumption nila sa bigas. Ang kanilang basket, ang weight ng rice ay nasa 17.8%. No? So substantial, close to 20%, parang close to one-fifth of their consumption is rice. So doon natin nakikita na talagang malaki yung impact sa kanila. Inaasahan ng PSA na magpapatuloy ang mataas na presyo ng bigas hanggang Hulyo. Ipinaliwanag naman ng Department of Agriculture na ang paglobo ng presyo ng bigas ay dahil sa pagsampa ng world market price. Nag-iimba kasi ng bigas ang maraming bansa bilang paghahanda sa El Nino. Pero tiwala ang DA na unti-unting hukupa ang mataas na presyo dahil sa paparating na lokal na supply, idagdag pa ang papasok na imported rice. Ang maganda kasi ngayon, nag-start na uli yung harvest, di ba? And then March, April, magpipik yan. So we can expect na medyo bababa rin ang konti yung presyuhan natin pagdating ng harvest season. Commit ang Vietnam doon sa biyahe ni Presidente at saka ni Secretary. They committed at least 2.5 million metric tons. Kahit may El Nino, kahit merong ibang calamity, they committed that volume. So assured tayo at Sa harap ng banta ng El Nino, tiniyak ng National Economic and Development Authority ang pagtutok ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook sa presyo ng bigas at iba pang produkto para matiyak na sapat ang supply at abot kaya ang mga bilihin. Inaasahan ng NEDA na makatutulong ang pagbuhay sa Task Force El Nino upang masiguro ang sapat na supply ng pagkain, tubig at kuryente. Pinalawig na rin ang mas mababang taripa sa baboy, mais at bigas. Samantalang mula sa 30,000, itinaas sa 300,000 ang mga benepisyaryo ng food stamp program ng DSWD na target mabenepisyohan ang mga apektado ng El Nino. Samantala, positibo ang PSA na magpapatuloy ang pagbagal ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga susunod pang buwan. A number of items are either negative or having negative inflation or going down. Yung mga items na lang, of course, yung bigas na expectation dito continues pa in the next few months na mataas yung inflation. So while the general trend na nakikita namin is that it's going down, may mga threats tayo, of course, because may rice kasi yun yung malaki yung weight. And if there are movements in the other commodity items, so right now, what we're seeing is that the overall direction is that it's going down. Sa ngayon, Angelique, ang 2.8% na inflation rate ay pasok sa target ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 2.8% hanggang 3.6%. Angelique? Clay, sa ibang produkto naman, anong nakikita ng Department of Agriculture sa trend ng mga presyo nito?
Angelique, nakikita ng Department of Agriculture na kung hindi man tuluyang bababa ay magsistabilize ang presyo ng iba pang bilihin gaya na lamang ng gulay, isda at mga karne. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.